Papasok na ang training camp ng NBA sa second week ng September. Babalik na ang mga players sa kanilang mga teams. Yung Boston at Nuggets ang mauuna sa media day at training camp dahil sila din yung mauuna sa preseason game sa Abu Dhabi. Nagkaroon na rin ng prediction para sa mga lineup ng mga team. Mostly, meron mang mapapalitan doon, minimal trade na lang at hindi kasama yung mga all-star. Sa Golden State, may dalawang kailangan palitan doon sa rotation. Si Klay Thompson na merong 29 minutes per game at si Chris Paul na nasa 26 minutes. Ang isang naging problema ng Golden State base sa assessment last season, bukod sa nag-struggle yung ibang players nila katulad ni Klay at ni Wiggins, yung minutes distribution. Meron silang 12 players sa rotation. Tanging si Steph lang yung merong steady minutes. Maraming rotational player na kulang sa minuto. Sa mga teams sa West, ang San Antonio at Golden State lang yung tanging teams na nag-iisang player lang ang meron 30 minutes per game. Yung sa Spurs, meron pa silang 4 na player doon na nasa 29 minutes. Sa minutes ni Klay at ni CP3, ang dalawang players na posibleng makakuha ng minuto nila si Kuminga at si Brandon Podziemski. Siguro naman hindi na ibabangko ngayon si Kuminga dahil critical season yon para sa kanya dahil gagamitin yung natitirang isang taon niya. Kapag bumaba yung kanyang distribution or kaya output sa season, posibleng bumaba din yung kontrata niya. Andun si Bud Hield na isa sa biggest na nakuha ng Warriors sa offseason. Pero sa senaryo kasi ng long term, gagawin nilang ilagay si Podziemski or kaya si Kuminga dahil hindi nga nila tinrade para kay Markkanen. Ito yung magiging projected na average ni Podziemski for next season. Base ito sa Basketball Reference. Papatak siya ng 13 points, 8 rebounds at 5 assists per game. Based sa mga prediction para magamit ng Golden State ang kanilang full potential for next season, 10-man rotation ang kailangan nilang gamitin. Andun kasi sa limit na maglalaro pa rin si Steph na more than 30 minutes per game ay papatak na siya ng 36 years old. So kahit sabihin andun si Podziemski at si Kuminga, hindi pa rin alam kung sino talaga ipapalit ni Coach Steve Kerr doon. Automatic dapat si Wiggins maglalaro ng nasa 30 minutes pataas. Pero in 2024, ang pinakamababang minutong nilaro ni Wiggins sa kanyang karir kasi nga nag-struggle. Hindi pa alam kung ano mangyayari kay Wiggins, kung iti-trade ba siya ng Golden State pagdating ng mid-season or kaya pagdating ng February, mawawala na naman ulit siya at magkakaroon ng personal matter. Sa off-season din, walang masyadong nag-offer para kay Wiggins at parang hindi rin naman gustong i-trade basta-basta ng Golden State. Yung isang team naman sa West na abangan yung Sacramento Kings, isa sa mga team na may biggest addition sa conference. Sinabi na ni Sabonis pahihirapan nila yung mga teams for next season sa offensive side. Na-retain kasi ng Sacramento yung 5 rotational player nila for last season. Andun si Keegan Murray na nag-improve pa, addition pa yung nasa 24 points, 4 rebounds at 5 assists ni DeMar DeRozan. By papers, yung Sacramento ang isa sa mga kompleto sa lineup by position. Si De'Aaron Fox sa point guard, si Sabonis yung big man nila at sa points in the paint, na-retain din nila si Malik Monk na dapat 6 man of the year last season. Meron silang inside at outside scorer, tapos bench scorer pa. Pagdating pa ni DeMar DeRozan, napunan niya yung gitna, yung mid-range. Nasa Sacramento din yung dalawang clutch player last season, si De'Aaron Fox at si DeMar DeRozan na second sa botohan para dito kay Steph. Kung isasama mo pa doon si Malik Monk, magiging 3 dahil merong mga game na si Monk ang nag-take over para sa Sacramento Kings bilang bench scorer. Yung ibang mga teams nagiging contender sa playoffs kapag meron sila mid-range shooter. Kahit namang nung nasa Bulls pa itong si DeMar na kompleto pa sila doon na hindi pa nai-injured si Lavin, lalo na si Lonzo, naging top team din naman ang Bulls. Hindi nga lang kasi nila napalitan noon si Lonzo. Biggest addition din na may tuturing na na-retain nila si Monk dahil alam ni Sabonis na aalis siya ng team. By paper sa lineup, sila yung top 6 dito sa West. Kaso lang, hindi nananalo ang papel. Last year, ganun din ang Sacramento. Top 6 sila sa lineup, kaso na-injured nga si Monk nung last part ng season. Si DeMar DeRozan naman huling nakapasok sa playoffs 2022 pa.